Nagmamadaling sumunod si Melissa sa binata. Dahil sa takong nasuot niya, na sandals, ay kailangan niya maging maingat at baka madisgrasya pa siya. Lalo lamang siyang nagkagusto kay Marlon dahil sa pagiging arogante nito. Sa bahay nila Ashley, si Ralph ang sumundo dito. Are you ready? Nakangiting tumango si Ashley. Tama lang ang taas ng takong ng suot niyang sandals. Nakangiting sinuri ni Ralph ang figura ng dalaga. She is pretty and elegant. She manages to look professional in her attire. Nakadress ang dalaga at lagpas tuhod ang haba nun. Maganda rin ang pagkakahapit ng tela sa makurban nitong katawan. Strapless ang naturang dress at pinatungan ng blazer. Pasado na ba? Pabirong tanong ni Ashley kay Ralph. Napakurap si Ralph bago tumango sa dalaga. Perfect, sabi niya bago pinagbuksan ng pintuan ng kotse nito. Habang nasa daan ay diniscuss ni Ashley ang mga file na ginawa para sa presentation sa bidding. Malaking tulong ang punan ni Ralph bilang isang CEO. We're here, best of luck. Pinisil ng marahan ni Ralph sa balikat ang dalaga. Bumuga ng hangin sa bibig si Ashley at bumuntong hininga bago lumabas ang kotse. Tama lang ang oras ng dating nila noon. Dapit hapon na ng mga oras na yon at tiyak na aabutin sila ng gabi roon. Sandaling napatigil si Ashley sa paghakbang nang mabasa ang pangalan ng naturang hotel kung saan gaganapin ang event. May problema ba? Tanong ni Ralph sa dalaga at magaan na inilapat ang palad sa likuran nito upang alalayan sa paglalakad. Mabilis na napailing si Ashley ang kanyang ulo upang alisin ang alaala sa nakaraan. Bakit ba nakalimutan niya ang hotel kung saan nangyari ang hindi dapat mangyari noon? Pero hindi naman siya nagsisisi kung bakit naging hangal siya noon. Maganda kasi ang naging bunga at matatawag niyang the best mistake ang nagawa noon. Muling humakbang si Ashley papasok sa entrada ng hotel kasabay si Ralph. Kahit may amnesia, hindi pa rin nagbago ang ugali niya bilang isang negosyante. Pabulong na sabi ni Ralph nang makita si Marlon. Napasunod ang tingin ni Ashley kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. Mula sa unahan, una niyang nakita ang pinsan. Siya ba si Mr. Marlon? Pabulong din na tanong ni Ashley habang hindi hinihiwalayan ang tingin sa nakatagilid na lalaki. Yang nakatayo sa tabi ng pinsan mo si Dale, ang kapatid ni Marlon. Napahawak si Ashley sa kanyang leeg at ngumiti sa kaibigan. Nakalimutan niyang may kapansanan nga pala ang taong kailangan nilang ma-impress ngayong gabi para sa kanilang negosyo. Hinanap niya ang taong kanilang target at nakita niya yon sa isang umpukan. Madaling hanapin ang lalaki dahil bukod tangi ito ang nakaupo sa wheelchair. Nagpatianod si Ashley nang igiya siya ni Ralph palapit sa taong nais nilang makilala. Hindi maintindihan ni Ashley kung bakit bigla siyang kinabahan habang papalapit sa lalaki. Nakita na niya ang mukha nito sa isang pahayagan pero lagi ng side view ang kuha or may suot na salamin sa mata. Lalapit na sana siya ngunit tinawag na ang mga kalahok sa isang bulwagan upang simulan na ang presentation ng bawat kumpanya. Hinayaan ni Ralph ang dalaga na pumunta sa upuang nakalaan para dito. Siya nang lumapit kay Marlon upang bumati. Good evening, Mr. Williams. Formal na nakipagkamay si Marlon sa lalaking lumapit sa kanya. Hindi niya rin matandaan kung dati na ba niya itong kakilala o ngayon lang. Isa po ang kumpanya ko sa lumahok sa event na to. Paliwanag ni Ralph. I see, good luck. Hindi na nakapagsalita muli si Ralph nang magsimula na ang MC. Mahigit 20 ang mga naroroon at pang-15 si Ashley. Nakakatuwa pa at magkasunod ito at ang pinsan nito. Lumayo na siya kay Marlon na lumapit ang kapatid nito kasama si Melissa. Tuwid ang upo mula sa wheelchair at mataman na nakikinig si Marlon sa presentation ng bawat kalahok. Nilingon niya ang bagong assistant na lalaki at inutusan nitong i-take note ang magustuhan niya upang i-review mamaya. Nanatiling nakangiti si Melissa na nakatayo sa tabi ni Marlon, lalo na kapag nakitang may kamerang nakatutok sa kanila. Baliwala sa kanya ang mga naunang nagpakita ng mga gawa at mas magaling siya sa mga ito. Ang inaabangan niya ay ang creative director na galing Italy. Sinadya niyang magkasunod sila at pinauna niya ito upang makilala. Inilibot ni Melissa ang tingin sa mga naroroon at kinikilala. Lilipat na sana ang tingin sa bandang kaliwa nang may mapo na.
Pamilyar ang figura ng isang babaeng nakaupo sa bandang unahan at nakatalikod sa kanya. Ramdam naman ni Ashley na may nagmamasid sa kanya kaya lumingon siya. And there, tama ang kanyang instinct. Baka sa mukha ng pinsan ng pagkagulat nang mamukan siya. Ngumiti siya rito. Tatalikod na sana siya ng upo upang mahuli ng matalas niyang tingin ang lalaking nakatitig din sa kanya. Napalunok ng sariling laway si Ashley nang magsalubong ang tingin nila ng lalaking nakaupo sa wheelchair. Biglang kumabog ang kanyang dibdib at hindi kayang salubungin ang malalim nitong mga titig. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Parang nakita na niya ang lalaking ngunit hindi maalala kung saan. Sobrang pamilyar sa kanya ang mukha nito. "Do you know her?" Tanong ni Marlon kay Melissa nang mapansin na ngumiti dito ang babae na kanina pa tinitingnan. Napansin niya ito dahil nilapitan ng lalaking nagpakilala sa kanya kanina. Wala sa sariling umiling si Melissa bilang tugon sa tanong ni Marlon. Hindi niya akalain na makikita raw ng pinsan. Bigla siyang kinutuban ng hindi maganda nang maalala ang pen name ng babaeng gustong makilala. "Oh, mukhang may bigatin tayong kalahok ngayon at naging tanyag siya na graphic designer sa Italy. At ngayon nga, isa ng creative director ng isang bagong tayong studio company dito sa Pilipinas. Let's see kung makuha ba niya ang interest ng ating CEO." Sabi ng MC at tinawag na ang number 15. Nagngalit ang mga ngipin ni Melissa nang tumayo si Ashley at pumunta ng unahan. Sinanyasan ni Marlon ang kanyang assistant at kinuha ang folder kung saan nakalagay ang file record ng babaeng tumatayo ngayon sa unahan. "Hello everyone, I am Miss Lee, the creative director of a studio in Italy." Pakilala ni Ashley sa sarili habang diretso ang tingin sa mga taong mag-judge sa kanyang performance, lalo na sa CEO. Kinalimutan muna niya ang bumabagabag sa kanyang isipan tungkol sa lalaki at kailangan niyang mag-focus. Hindi magawang ihiwalay ni Marlon ang tingin sa mukha ng babae. Bawat buka ng bibig nito para bang kinakabisado ng kanyang isipan. "We're offering not only creating the design of your products, we also provide a marketing package. Here's some ideas that we can offer to your company." Pagpapatuloy ni Ashley at ipinakita sa monitoring screen ang nakahanda ng file. Maging ang achievement sa Italy at kung anong advertising company ang kanilang stakeholders ay ipinakita niya rin. Maging si Dale ay humahangang nakikinig sa presentation ng babaeng nasa unahan. Napakaganda ng babae bukod sa matalino manalita. Expert din ito sa monitoring brand campaign revising presentation. Nagustuhan niya rin ang ideas nito sa shaping brand standards. Pagbaling niya ng tingin kay Marlon ay mukhang pareho lang sila ng nararamdaman. Pagtingin niya kay Melissa ay makahulugan niya itong tinitigan. Kailangan itong galingan at sapawan ng katunggali. Inis na namura ni Melissa si Ashley sa kanyang isipan habang pinapanood dito sa unahan. Marami ang humanga rito at isa na nga si Dale. Si Marlon, blanco pa rin naman ang aura ng mukha nito. Hindi niya alam kung anong iniisip nito pero nakita niyang tiningnan nito ang file na hawak. Palakpakan ang lahat matapos niyang mag-perform sa unahan. Matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi at nagpasalamat bago bumalik sa kinauupuan. And now, ang susunod po ay ang maganda at talentadong apo ni Chairman Lara Monreal. Isa ang kumpanya nila sa tanyag na magaling dito sa Pilipinas. Most of all, siya ay special someone ng ating makisig na CEO, Mr. Marlon Williams. Palakpakan ng lahat at may paghangang tumingin kay Melissa na nakaupo sa tabi ni Marlon. Bahagyang nangunot ang noo ni Marlon dahil sa huling sinabi ng MC. Para sa kanya, out of topic na yon at hindi dapat hinahalo ang personal affair ng kalahok. Ang bilis talaga kumalat ng mga malisyosong balita tungkol sa kanyang buhay. Pero hinayaan niya yon as long as hindi nakakaapekto sa kanyang status at negosyo. Mabilis na nag-iwas ang tingin ng MC sa CEO nang makitang hindi nito nagustuhan ang kanyang huling sinabi. Sumunod lamang siya sa pinag-uutos sa kanya. Tumikhim siya bago nagsalita muli. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Melissa Monreal." Malapad ang ngiting tumayo si Melissa at parang model na naglakad papunta sa unahan. Kasama si Franz na assistant nito. Napasunod ang tingin ni Ashley sa dalawang pumunta sa unahan. Ngayon niya lang muli nakita ang kaibigan ni Melissa.
Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata at may gustong alalahanin tungkol sa babae ngunit hindi mahagilap ng kanyang isipan kung ano yun. Malakas ang kapit ng kalaban mo sa mismong CEO. Bulong ni Ralph kay Ashley. Ngumiti lang si Ashley sa kaibigan na nakaupo na sa kanyang tabi. Kahit siya nabawasan ng confidence na mapili sila ng naturang kumpanya. Pero ayaw niyang iparamdam yun kay Ralph upang dagdagan lang ang panghihinang ng loob nito. Paglingon niya sa CEO, seryoso itong nakikinig sa presentation ng kanyang pinsan. Masasabi ni Ashley na magaling din sa plan strategy ang kanyang pinsan. Sa shape at color naman, ayos din pero mukhang walang pagbabago. Muling binuklat ni Marlon ang file ng babaeng nag-perform at ang kay Melissa. Nang mapansin ang isang bagay, sinenyasan niya ang kanyang assistant na lumapit. Umukulo ang katawan nito at inilapit ang ulo kay Marlon upang marinig ang malinaw na itinatanong nito. What is the relationship? Tukoy ni Marlon sa dalawang hawak na file. Si Miss Ashley Monreal po, apo ni Mrs. Lara, sa pangalan nitong anak. Ayon sa nakalap ko impormasyon, 5 taon mahigit siyang nanirahan sa Italy. Tumatangong pinasadahan muli ni Marlon ang file ng babaeng pinag-uusapan nila. Puro achievement lang nito ang naroroon at wala tungkol sa personal life nito. Muli siyang nag-angat ng tingin nang marinig ang pagtatapos ni Melissa. Kuya, talagang bagay kayo ni Melissa at pareho magaling sa negosyo. Proud na sabi ni Dale habang pumapalakpak kasabay ng iba pang naroroon. Itiniklop ni Marlon ang 2 folder at ibinigay kay John. Tumigil sa ginagawa si Dale at tumingin sa mukha ng kapatid. Hindi niya alam kung ano ang nasa isipan nito ngayon. Nang sumenyas ito sa kanya, inilapit niya ang ulo dito at hinintay ang sasabihin sa kanya. Gusto kong makausap ng personal ang number 15 at si Melissa. The rest, ikaw na ang bahala. Bili ni Marlon sa kapatid bago inutusan ang kanyang nurse na itulak na ang wheelchair palabas sa bulwagan. Natahimik ang paligid na makitang umalis na ang CEO. Ang mga natirang mag-perform ay bumagsak ang mga balikat at mukhang may napili na ang CEO kahit hindi pa tapos ang event. Bilang acting CEO, ay si Dale ang nalagay sa alanganin nang umalis ng kapatid. Pumunta siya sa unahan at nagsalita. Pagpasensyahan niyo na po ang biglaang pag-alis ng aking kapatid. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman ang kanyang sakit. Please continue to the next participant. Matapos magsalita sa unahan, nilapitan ni Dale ang kanyang assistant at tinutusan. Pasikreto lamang na pinatawag si Melissa at Miss Lee sa opisina kung saan dumiretso si Marlon. Good luck, pabulong na sabi ni Ralph kay Ashley nang malaman kung saan ito pupunta. Malaki ang paniniwala niyang sa quality ng gawa titingin ang CEO sa pagpili ng magiging stakeholders sa mga ito. Inirapan ni Melissa si Ashley at nauna ng humakbang. Sumunod sila sa assistant ni Dale at ihahatid sila sa opisina ni Marlon na naroon lang din sa hotel. Confident na naglakad si Ashley at hindi pinansin ang pinsan. Naniniwala siyang sa negosyo ay fair ang CEO sa pagpili. Pagpasok niya sa loob ng opisina, nakaupo na si Marlon sa harap na lamesa. Bumati muna siya kay Marlon at nanatiling nakatayo sa harapan nito. Kinakabahan na naman kasi siya sa hindi malamang dahilan. Have a seat. Napanunok ng sariling laway si Ashley nang marinig ang baritonong boses ng lalaki. Mabilis siyang umupo sa bakanting upuan, ngunit may kalayuan sa table nito. Pinagulong ni Marlon ang kanyang wheelchair at pumagitna sa 2 babae. Ang nurse, pinalabas na muna niya sa kanyang opisina at naiwan si John. Marlon, hindi na ba natin hihintayin ang kapatid mo? Malambing na tanong ni Melissa sa binata at mabilis na nilapitan nito upang tulungan. Ngunit naudlot ang paghawak niya sa wheelchair ng binata nang magsalita ito. Don't! Lihim na pangiti si Ashley dahil alam niyang napahiya ang pinsan. Agad naman siyang pumormal nang bumaling ang tingin sa kanya ng lalaki. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinatawag ko kayo pareho dito dahil gusto kong marinig ang iba pang ideas na gawa niyo. Nagkaroon ng pag-asa si Ashley sa narinig. Lahat ng katanungan ng lalaki ay kanyang sinasagot. Ganon din si Melissa. Sa tingin ko, magandang combination kapag pinagsama ang ideas niyong dalawa. Hindi makapaniwalang napatitig si Ashley sa binata nang marinig ang puna nito.
Naitanong niya sa sarili kung seryoso ba to. Maging si Melissa hindi alam kung ano ang gustong mangyari ni Marlon. Huwag nito sabihin, hindi niya na ituloy ang pagtatanong sa sarili nang muli itong magsalita. I like your new ideas, Miss Lee, samantalang kay Miss Melissa. Makaluma pero may fashion. Kapag nagtulungan kayong dalawa, natitiyak ko makakabuo kayo ng isang magandang promotion upang dumami ang consumers sa bawat produkto ng commercial. Napalitan ng paghanga ang pagkalitong nadarama ni Ashley nang marinig ang paliwanag ng binata. Pagtingin niya sa pinsan, baka sa mukha nito na hindi nagustuhan ang ideya ng lalaki. Pag-isipan niyo yung dalawa ang aking alok. Nabasa ko sa files niyo na magpinsan kayong dalawa. Kung bakit magkaibang landas ang tinahak niyong dalawa, hindi ko na yan saklaw pa. I will prepare the contract if you both agree to my rules and condition. I will send the documents in your emails. And I'm expecting the answer on the next day. Mabilis na tumayo si Ashley at nakipagkamay sa lalaki. Thank you for choosing our company and for the consideration. Agad na tinanggap ni Marlon ang pakikipagkamay sa kanya ng babae. Nang makadaupang palad na ito, ramdam niyang sandaling natigilan ng babae. Para pang biglang naging balisa ito, kaya agad niyang binitiwan ang palad nitong hawak niya. Magandang naisip mo at salamat dahil napili mo pa rin ang aming kumpanya. Agaw ni Melissa sa atensyon ng binata. Pinagulong na ni Marlon ang kinaupuan pabalik sa kanyang lamesa matapos makipagkamay sa pinsan ni Melissa. Gustong matawa ni Ashley ng talikuran ni Marlon si Melissa. Gusto nitong ipakita sa kanya na more than business partner ang ugnayan nito kay Marlon. Ngunit sa nakikita niyang malamig na pakikitungo ng lalaki, nagmukhang trying hard lamang ang pinsan. Nauna na siyang lumabas sa opisina at baka makahalata pa ang lalaki na hindi sila in good terms ng pinsan. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Marlon kay Melissa nang manatili pa ito sa kinauupuan nito. Sandaling napipilan si Melissa sa naging tanong ng binata. Hintayin na kita at ihatid pa uwi. Ngumiti siya sa binata. May amnesia lang ako at kapansanan sa paa. Pero hindi ako mahina para ihatid ang isang babae. Aroganteng sagot ni Marlon sa dalaga. Muling napahiya si Melissa sa kanyang sarili. Mabuti na lang at wala ng ibang tao sa loob ng opisina nito. Pwede ka na umalis, ipapahatid kita kay Dale. Pagtataboy ni Marlon sa dalaga. Gusto niyang doon sa hotel na matulog upang mapag-isa. Agad na sinalubong ni Dale si Melissa nang lumabas na ito sa opisina ng kapatid. Ano napag-usapan niyo sa loob? Napabuntong hininga si Melissa bago marahang humakbang palayo sa opisina ni Marlon. Gusto niyang dalawa kami ni Ashley ang kunin niya. What? Anong naisip niya at ganun ang kanyang ginawa? Inis na tanong ni Dale. Oo at humanga siya sa pinsan ni Melissa pero bakit naisip ng kapatid na dalawa ang kunin? Isa pa sa kinagagalit ni Dale, nagdidesisyon na si Marlon mag-isa sa buhay nito. Tulad ngayon, gustong mapag-isa ito at dito sa hotel matutulog. Ang nurse naman nito ay ikinuha lang din ng sarili nitong silid. Pagkapasok ni Marlon sa private room na nakalaan lang para sa kanya, agad niyang dinukot sa bulsa ang isang papel na pasimpleng inabot sa kanya kanina ng isang waitress. Ano kaya ang mangyayari sa pagsasanib ni Melissa at Ashley? At sino naman kaya ang nagpabigay ng sulat sa waitress?